Anong pagkakaiba ng health concern sa obsessive compulsive disorder? So, ang health concern is concern ka sa nararamdaman mo. So, kapag concerned ka, syempre magpapakonsulta ka sa doktor. And then doon gagawin lahat ang mga, I mean like yung mga test na gagawin sa'yo, blood mo, yung blood pressure mo, tapos i-check yung blood mo kung may diabetic ka, based on your experience sa mga nararamdaman mo, mga physical na nararamdaman mo, or baka mataas yung cholesterol mo, or baka may high blood pressure kang sakit, and many more. So, yun kasi health concern mo yun. Like for example, kung may nararamdaman kang mga bukol sa iyong katawan, of course, concern ka sa health mo. So, ang gagawin mo, pupunta ka sa hospital, ipapacheck mo yun. Baka hindi na yun ordinaryong bukol, or baka cancer na yun or something like that. So, maraming mga lab test ang gagawin sa'yo. Yun ang ibig sabihin ng health concern. So, ang obsessive compulsive disorder naman is nagiging obsessed ka. Nagiging obsessed ka sa mga physical na nararamdaman mo, yung mga physical sensation at yung anong uri na medical condition na maaari mong mabuo sa iyong isipan, na sasabihin mo na masakit yung batok ko, nangangalay yung kaliwang braso ko, masakit yung aking likod, like parang nangangalay yung aking panga, basta marami kang nararamdaman na mga sensasyon. Tapos BP machine mo, tapos titingnan mo yung blood pressure mo, na tapos kapag mataas, nag-create ka ng isang sakit na hindi naman exist. Kasi nga pumunta ka na sa doktor kasi nga worried ka sa health mo, concerned ka sa health mo. So ang sabi lang nila na mataas yung yung cholesterol mo, or mataas yung blood pressure mo. So dapat mag-take ka ng medication para bumaba yung blood pressure mo or yung cholesterol mo. So, ganun dapat. So, hindi ka dapat ng mga jump into conclusion na wala naman. So, nagiging obsessive ka. So, ano yung gagawin mo? Ito yung dapat ang gagawin mo. Ito yung tips, lalo na doon sa mga taong may mga may obsession. So, kailangan mo talaga na, kumbaga, hindi mo dapat kumbaga, i-BP yung yung blood pressure mo, kasi yun ang pinaka nakakapatrigger at nakakapagbigay sa iyo ng obsession na palagi mong minomonitor yung blood pressure mo. Isa pa yun, ang nagiging obsessed ka sa mga nararamdaman mo, imbis na magfo-focus ka doon sa mga sintomas na nararamdaman, yung mga sensasyon. Yung gagawin mo is maggalaw-galaw ka, kailangan mo rin maglabas-labas, hindi dapat sa iisang environment ka lang nakaupo. Dapat lumalabas ka, kasi pag always same environment yung kumbaga inuupuan mo, is yung mga negative thoughts palagi na nandyan, itong mga what if thing na pumapasok sa isipan mo. So kailangan mong maggalaw-galaw, kailangan mong lumabas, kailangan mong i-release, ilabas lahat yung mga nasa isipan mo na hindi naman dapat nandun, 'di ba? So yun ang problema sa mga taong may mga obsession na hindi nila yun na kumbaga na re-realize na nagiging obsessive na pala sila sa kanilang mga nararamdaman. So kumbaga dapat din na iwas-iwasan din yung mga nandiyan kayo sa mga tawag na ito, sa mga group, yung mga group chat, yung mga
Kasi minsan hindi sila nakakatulong sa'yo. Kasi kung ano yung sineshare nila sa'yo, it is more on kasi yung mga nakikita ko, more on is mga negative yung kanilang mga isineshare. Dapat pag nandiyan kayo sa isang sa isang group chat, dapat yung ibinibigay ninyo sa isa't isa is support. It's support talaga, and sometimes you also have to do initiative, na maging initiative ka sa sarili mo. At wag na wag kang magfo-focus sa mga nararamdamang sensasyon mo, kasi ikaw mismo ang makukulong. Ikaw mismo yung sarili mo ikinukulong mo diyan sa isang sitwasyon na yan. So hindi ka talaga makakalabas, hindi ka talaga magmo-move on kahit ilan pang psychiatrist ang puntahan mo or ilang doktor or ilang hospital pa yan. Kung mayroon kang obsessive compulsive disorder, hindi ka gagaling, kasi yung obsession mo is nangunguna kaysa sa belief na sinabi sa ng lang sinabi sa ng doktor mo. So hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ng doktor sa iyo. Pero kung naniniwala ka, of course, you will accept that na yes, okay, lang to, kumbaga resulta lang ito ng aking pagkakaroon ng high cholesterol. Kung may cholesterol ka man, kung yan yung yung findings sa'yo, you have to be thankful na nagkaroon ka ng findings. Yung iba nga, hindi sila nagkakaroon ng findings. So, sakit sa ulos talaga sa kanila, kasi iniisip nila ano talaga yung sakit nila. I was also been there nung hindi pa talaga nadadiagnose yung sakit ko nung nagkaroon ako ng TBC. It was very frustrated, irritated, and very stressy. Kasi syempre, nag-iisip ka ng isang maling conclusion na hindi mo dapat pangunahan. Pero nang nagsabi sila sa akin na mayroon akong TBC, andoon na ako nag-release, kasi they have a medication with that. Also the same with kapag ma-diagnose ka na may may high blood, of course may medication yan to balance your blood pressure. And also the same also sa cholesterol. Kung may cholesterol ka, din, kumbaga binabalanse din yung cholesterol mo. And also, not only for medication, but also mag-diet, lumabas-labas ka rin sa bahay mo, hindi lang same environment ang dapat anuhin mo, hindi ka dapat magstay sa same environment. Dapat lumabas ka rin, mag-ano ka rin, kumbaga sa labas, mag-planting ka, magpinta ka, or isulat mo, kahit nasa labas ka, isulat mo, kasi marami kang makikitang mga flowers, damo man yan, or bakuran man yan ng kapitbahay mo. So marami, dapat maging lawakan mo yung yung pagiging isang imagination mo. Yun ang pinaka-importante, guys. So, ang pagkakaiba ng health concern at obsessive compulsive disorder is malaki talaga. So, sana doon sa mga taong may mga obsession sa kanilang sarili, wag na wag kayong magpapadala sa mga ganong patibong yan. Kasi ikaw mismo sarili mo rin yung matawag na ito, yung magiging prison ka sa sarili mong obsession. So, hindi ka makakawala-wala. And if the doctor said na okay, na-diagnose ka na may anxiety, and you have to take that medication. And then, dapat makinig ka kung ano yung mga advice sa'yo ng doktor. Kasi pag hindi mo sinunod yung mga advice ng doktor mo, hindi ka gagaling. And also, help yourself. Go out, do something na makakapagpabisi sa'yo. And by the time that matutulog ka na sa gabi, before you go to sleep, mag-meditation ka, mag-relaxation ka, na punta ka sa sa room mo na you are alone, and then na makaka-relax ka, na i-release mo lahat yung emotion, yung galit, yung stress na stuck sa yung katawan, sa loob ng katawan mo. You have to relax, you have to release that. So, ang makakapanood nito is makakuha sila ng karagdagang informasyon. And disclaimer lang, hindi po ako psychiatrist, hindi po ako doktor, isa lang akong pasyente rin
panic attack and nagkaroon din ako ng depression. So, I want to share to other people yung mga knowledge ko na para maano din kayo, kumbaga makatulong din sa inyo. So, anyway guys, thank you so much and God bless us. Bye-bye!